mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Trahedya sa Expressway. Van na may sakay ng mga promodizer bumangga sa harang ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac. 5 ang patay. Ito ang viral. Mga beki na nag-alas sex bomb sa bubungan na uwi sa baranggayan. At ito na nga, Mommy Janisha Pacquiao ready na raw mag-I do sa kanyang longtime boyfriend. May wedding ring na nga raw sila. Bumangga sa bakal na railing ng Central Luzon Link Expressway ang van na may sakay na 14 sa Tarlac. At sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ang mga biktima. Live mula sa Tarlac City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary. Julius, 5 ang patay at 7 sugatan sa self-accident sa isang passenger van na nangyari nga dito sa Central Luzon Link Expressway o CELEX dito sa Tarlac City. Napaluhan na lang isang lalaki habang minamasda na mga nakandusay na mga kasama niya sa Central Luzon Expressway sa Tarlac City. Pasado alas 7 ng umaga nang mangyari ang disgrasya. Galing ng Quezon City ang passenger van at papunta sana ng Concepcion, Tarlac. Paong mga promodizer ng sabong panlaba ang mga sakay ng van. Sa inisyal na investigasyon, mabilis ang takbo ng passenger van sa gitna ng bahagi ng expressway. Umilag ang passenger van sa concrete separator dahilan para sumalpok ito sa bakal na railings. Sa lakas ng pagsalpok ay nayupi ang harap at bubong ng van at bahagi ng railings. Tumilapon naman ang mga pasahero sa bakanting lote na nasa gilid ng highway. Agad itinakbo sa ospital mga pasahero at driver. 5 ang dead on arrival at 7 sugatan kabilang ang driver. Iniimbestigahan ngayon ng Tarlac Police kung nakatulog o lasing ang driver kaya naganap ang insidente. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property, multiple homicide at physical injuries ang driver ng passenger van. Julius Cheryl, sa mga nakaligtas sa Siam ay isang bata ang nakaligtas na 3 years old. Pero ang masaklap nito, patay yung nanay at tatay niya na kasama nila sa van. Samantala, isasailalim naman din sa drug test ang driver at nananawagan din ang PNP dito sa Tarlac na pumunta yung mga pamilya ng biktima para kilalanin ang mga bangkay. Julius Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. 3 ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Maynila. Kabilang sa nasaktan na ang isang bata na palihim lang daw na isinama sa biyahe ng kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Wasak ang harap at likod ng itim na MPV matapos ma-sandwich sa gitna ng 2 elf trucks sa Osmeña Highway sa San Andres Bukid, Maynila. Sangkot sa disgrasya ang isa pang trailer truck na may kargang backhoe. Ayon sa driver ng isa sa mga elf truck na si Christopher Poblete, nagsimula ang karambola nang banggain sila ng trailer truck sa likod. Dahilan para mabangga niya ang MPV. Bigla na lang pong bumangga nga ito sa likod ko. Sa lakas po ng impact. Dapat sa unang bangga niya nga po, hihinto na yan eh. Napangalawahan pa. Sugatan si Poblete, pati na rin ang isa sa mga sakay ng multipurpose vehicle. Sa gitna naman ang pagresponde ng mga otoridad, nadiskubre nila ang 6 na taong gulang na bata sa likod ng elf truck. Iniinda niya ang pananakit ng binti dahil sa disgrasya. Sabi ni Poblete, anak niya ang bata at itinago niya ito dahil hindi alam ng may-ari ng truck na kasama ito sa biyahe. Napagsabihan tuloy siya ng mga pulis. Sir, yung anak ko po, isa. Di mo dapat itago kasi para sa anak mo yan. Sige na tol, tawagin mo, tagpatawag ako ng ambulansya. Sige na. Huwag mo itatago kasi na-aksidente. Kung may nangyari dyan sa anak mo, kawawa. Dinala na sa ospital ang mga biktima. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng trailer truck na sinasabing nagsimula ng karambola. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple to damage to property ang driver ng trailer truck. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nagsagawa ng clearing operation sa ilang bahagi ng Maynila kung saan itatayo ang ilang istasyon ng North-South Commuter Railway. Sisimulan na raw ito matapos matenga. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tanggal ang mga basura at may barikada na.
Ganyan ngayon ang itsura ng bahagi ng Old Antipolo Street sa Maynila. Kasama ito sa clearing operations ng Department of Transportation para sa North-South Commuter Railway o NSCR. Matagal na tenga ang proyekto dahil sa problema sa right-of-way. Ay sa original na plano, kailangang gibain ang mga bahay na ito dahil tatamaan ito na ipapagawang elevated railway na katulad ng sa LRT at sa MRT. Pero dahil sa pagbabago ng plano ng Department of Transportation, ligtas ang mahigit 50 bahay at iba pang istruktura dito. Dito itatayo ang Solis at Blumentritt stations na magkokonekta sa linya ng NSCR mula Valenzuela hanggang Bulacan. Ayon sa DOTR, operational ito sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Nahanap na ng solusyon ng mga engineer natin na hindi na kailangan na nating tapyasin yung mga bahay at yung... Aayusin na rin ang drainage para iwas baha at sa ilalim ng riles may flood control, bike lane at pedestrian lane pa. Sa mga susunod na araw, magiging one-way na ang Old Antipolo Street dahil sa construction. Sa Taft Avenue naman, malinis na rin ang walkway na konektado sa MRT at LRT. Wala nang nagtitinda sa gitna ng daan. Dapat yun, free-flowing yun kasi pag may obstruction doon, kawawa naman yung mga sumasakay. Inilipat na ang mga vendor sa loob ng mall. At good news, sinosolusyonan na rin ang kakulangan sa beep cards. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Martes. Calm and collected. Ganyan ang isang Jennifer Lopez as a performer kahit pa may insektong gumagapang sa kanya. Nangyari nga po yan habang nasa kalagitnaan ng pagkanta si J-Lo sa isang show niya sa Kazakhstan Central Stadium. Pinuri naman ng audience ang pagiging professional ni Jennifer. Gaya nga ng laging sinasabi sa mundo ng entertainment, the show must go on. Susunod! Dala raw ng matinding gutom, lalaki nagnakaw ng cellphone. Mga reklamo tungkol sa anomalya o katiwalian pwede nang isumbong sa Pangulo online. Taylor Swift inanunsyo ang kanyang bagong album. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang lalaking nagnakaw sa tindahan ng sapatos sa San Mateo, Rizal. Nagawa raw magnakaw ng suspect dahil sa gutom. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Sa kuha kagabi ng CCTV sa General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal, kitang pumasok sa tindahan ng mga sapatos ang isang naka-jacket. Akma siyang may binubunot sa tagiliran. Wala pang 8 segundo, tumakbo kaagad ang lalaki palabas ng tindahan. Hindi kita sa video, pero tinangay na pala nito ang cellphone ng nagtitinda. Palabas na raw sana nitong stockroom ng tindahan ng biktima nang sapilit ang pasukin ng suspect. Wala naman daw tinangay na anumang sapatos ang kawatan, kundi tanging benta lamang ng tindahan at cellphone ng biktima ang tinarget. Nakahingi kaagad ng saklolo ang biktima sa mga pulis kaya mabilis na dakip ang kawatan. Nasa 50 years old na po siya, kaya medyo hirap siya tumakbo at tumakas. Siya naman ay sakto na na-corner ng taong bayan at nahuli ng barangay at ng pulis. Napag-alamang dati nang nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. Dala lang daw ng gutom kaya siya nagnakaw. Gusto nga raw niya magtrabaho pero sadyang mahirap ang buhay para sa gaya niyang galing kulungan. Sana pag nakalaya, bigyan nila ng pagkakataon yung tao para mabuhay. Kasi may mga anak din yan, nagugutom. Kailangan pakainin. Maharap siya ngayon sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hinimok ng palasyo ang ilang opisyal na isumbong kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga kongresistang anilay nakakakuha ng kickback
sa flood control projects. Makakatulong daw ito para mapabilis ang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi ito witch hunting. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos ibulgar ni na Senador Ping Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may 67 kongresistang kumikickback sa flood control projects. Sabi ni Magalong, itinuturo pa nila sa isa't isa kung paano kumita. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito kasi ang gawin mo. Hamon ng palasyo. Didiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam. Bigyan lang po nila ng kompletong detalye. Para sa mga gustong magsumbong para sa mga maanomalya o di kaya ay palpak na flood control projects, pwede kayong sumulat sa sumbongsapangulo.ph. Kapag scroll down nyo, makikita ninyo yung listahan ng mga flood control projects. Medyo mahaba-haba yan dahil sabi nga ng Pangulo, higit 9,800 ang mga proyekto simula nung magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Kaya para mapabilis, punta lang kayo dito sa search bar at i-type ninyo kung ano yung lugar na gusto ninyong i-check tungkol sa mga flood control projects. Halimbawa, Marikina, i-type nyo lang dyan. At lalabas na yung mga proyekto, hindi lamang sa Marikina, kundi maging dun sa mga kalapit lugar na yan. Makikita ninyo dito yung project description, yung lugar kung saan ginawa yung proyekto, yung mismong contractor na nangasiwa doon sa proyekto, halaga nung nasabing proyekto at kung kailan ito natapos. Ngayon, pipili tayo ng isa pero hindi ko naman sinasabi na may anomalya itong proyekto na to. Example lang naman ito para malaman ninyo kung paano mag-report. I-click nyo lamang itong salitang report sa hilera at makikita ninyo na lalabas na dito yung name, email, contact number at message kung saan pwede ninyong isulat kung ano yung gusto ninyong sabihin at isumbong at nariyan din yung paglalagay ng photo at yung video para sa inyong mga ebidensya. At saka i-click ang submit. Pero paalala lang, optional lang naman yung paglalagay ng pangalan at ng contact details. Pwede namang hindi ninyo ito isama para na rin sa inyong proteksyon. Walang deadline sa pagsusumbong nito, pero paalala ng palasyo, seryosohin ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, nakijam sa ating Gen V Jocks ang singer-songwriter na si Janine Teñoso sa OPM Countdown Show ng TV5 na Vibe. Siyempre, plinex si Janine ang mga single niyang Hulaan at Sandig. Kung sagot ni Janine ang kantahan, pasiklab naman sa sayawan ang ating mga Gen V na sina Nico, Carmela at Adam. Kasama si Vibe Jock Hitch, nakakwentuhan at nakakulitan din ng Team Vibe si Janine. Walang hinto ang countdown. Kaya para makapasok sa Vibe Charts ang paborito niyong OPM song at artist, vote na mga V. Susunod, nanay, pinagsusuntok at pinagsasampal ang kaaway ng kanyang anak sa Zamboanga City. MPBL player Micol Sorella binigwasan ang kalabang si Jonas Tibayan. At Mami Dionisia, plano nang magpakasal sa longtime boyfriend. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang lasing na magsasaka matapos tagain ng lalaking lasing din sa Bontoc, Southern Leyte. Ayon sa pulisya, natutulog lang sa labas ng bahay ang biktimang si alias J. Saktong napadaan ng lasing na suspect na si alias Carl at 3 beses tinaga ang biktima sa kamay. Personal na galit daw ang motibo sa krimen. Naisugod sa ospital si J at maayos na ang kalagayan.
Agad namang nahuli ang suspect na maharap sa reklamong frustrated murder. Kritikal ang isang elementary school principal matapos barilin sa harap mismo ng paaralan sa Midsayap, Cotabato. Kinilala ang biktima na si Arlene Alcebar. Base sa investigasyon, nasa loob ng sasakyan ng biktima nang biglang lapitan at paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang salarin. Agad namang tumakas ang salarin habang isinugod sa ospital ang principal. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng namaril at ang motibo sa krimen. Tipid-tipid muna sa kuryente mga kapatid dahil magtataas ng singil ang Meralco ngayong buwan. 63 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil. Katumbas yan ng 125 pesos na dagdag sa bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, dahil yan sa mas mahal na generation at transmission charges. Malaki raw ang contribution dyan ng paghina ng piso kontra dolyar. Ito na ikalawang sunod na buwan ng dagdag singil ng Meralco. May dalawang napaulat na nasawi sa hanay ng China Coast Guard dahil sa banggaan sa Bajo de Masinloc kahapon. Pero tingin ng Philippine Coast Guard, hindi ito aaminin ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagsalpukan ang Navy at Coast Guard vessel ng China habang pinagtutulungan nilang habulin ang BRP Suluan ng Pilipinas kahapon malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila ang dapat sisihin sa tinawag nilang miscalculation ng Chinese vessels. Hindi ba dapat magalit si Xi Jinping sa kanila muna dahil sila naman yung nagbanggaan, di ba? Ayon kay Senator Ping Lacson, 2 umano sa tauhan ng China Coast Guard ang nasawi dahil sa banggaan. Kinukumpirma pa yan ng PCG. I'm not even sure whether they're going to admit it, that there was a casualty. I don't think that they will also make a big issue out of it, considering na hindi rin naman tayo ang dahilan ng cause of death. No? It's not of our own doing. Sa video, bago ang banggaan, makikita ang 4 na crew sa deck ng CCG vessel pero hindi na nakita ang mga ito matapos ang banggaan. So that is the reason why the Philippine Coast Guard offered our assistance because we were assuming na merong na went overboard because of the impact. We saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity and they appeared to be searching for something or somebody, no? Nasira ang flagpole ng BRP Suluan na bumalik din agad sa Maynila para mag-refuel. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP at PCG kasunod ng insidente. Para sa ilang senador, karma is real sa salpukan ng 2 barko ng China. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pagpapakita lang ito na kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, patunay ang insidente sa peligrong hinaharap ng Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Buwelta naman ni Senator Risa Ontiveros, sana raw matuto na ang Beijing sa nangyari. Ang Department of Foreign Affairs nababahala sa naging aksyon ng China. Nananatili raw ang Pilipinas sa pagsunod sa diplomasya. Kaninang umaga, pinarangalan ng Coast Guard ang mga crew ng BRP Suluan. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Sumiklab ang sunog sa 2 palapag na gusali sa Caloocan. Sugatan ng 4 na residenteng tumulong sa pag-apula ng apoy. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ginising ng malaking sunog ang mga naninirahan sa isang gusali sa Maypaho, Caloocan. Alas 4 ng madaling araw nang sumiklab ang apoy sa 2 palapag ng gusali. Mabilis na kumalat ang apoy lalo't may bodega roon kung saan nakaimbak ang mga ukay-ukay at mga medyas. Nagmadaling lumikas sa mga residente. Ito lang dala ko eh. Yung mga kasama ko walang dala. Obos. Ari lang. Ay, wag na mo yun. Panty lang at saka shorts at saka sleeveless. Aabot sa 8 fire trucks ang rumisponde. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil nakasarado ang mga pinto ng gusali. Kinailangan pang wasakin ng mga bumbero ang mga pinto. Ang mga residente tumulong na rin sa pag-iigib ng tubig. Kanya-kanyang bitbit ng timba para magpuno ng tubig ng fire truck. Nadami rin sa sunog ang isang chapel na nasa unang palapag.
Actually, may mga nakatira dyan, pero sa awa ng Panginoon, nakalabas naman silang lahat. Ang inaalala lang namin, yung mga gamit, palagay ko sira lahat, yung sound system, mga upuan, pati yung mga instrumento na ginagamit namin sa praise and worship. Pero naniniwala kami papalitan naman ng Panginoon yun. Tumagal din ng higit 2 oras bago naapula ang sunog. 4 na lalaki naman ang napaulat na sugatan habang tumutulong sa pag-apula ng sunog. Tinatayang nasa 1 milyong pisong halaga ng mga ari-ariang naabo. Base sa mga investigador namin, electrical daw po yung pinaghahalaan. Pero inaalam pa po namin kung talagang electrical. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Napanatili ng Bagyong Goryo ang kanyang lakas habang binabaybay nito itong taas na bahagi ng ating bansa. Ang Bagyong Goryo ay nasa typhoon category pa din na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 150 km per hour. Ito ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 440 km east ng Itbay at Batanes o nandito sa itaas na bahagi ng ating bansa at patuloy na kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Ito pong Bagyong Goryo ay inaasahan nating tutumbukin itong eastern section ng Taiwan bukas ng umaga at maaaring makalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon hanggang gabi. Sa ngayon, yung ating pinakamalalakas na hangin ng Bagyong Goryo na malapit sa kanyang gitna ay hindi natin inaasahang maglandfall or tumama sa lupa. Pero kung mapapansin nyo, medyo malapit po yan dito sa extreme northern Luzon. So yung kanyang panglabas na kaulapan o outer rain bands at wind bands ay inaasahan nating sumabit dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, lalo na dyan po sa areas ng Batanes. So meron tayong mga inaasahang malalakas na pagulan dyan dahil sa panglabas na kaulapan ng Bagyong Goryo at nakataas din po ang ating tropical cyclone. Wind signal number 1 dyan ng Pag-asa dito po sa areas ng extreme northern Luzon, particularly dyan po sa area ng Batanes. Samantalang, ang malaking bahagi naman po ng ating bansa ay wala po tayong inaasahang immense o malakas na epekto ng habagat. Pero ito po ay umaabot dito sa may areas ng Western Visayas, kasama na po dyan ng Mindanao, dyan po sa areas ng Zamboanga Peninsula, kasama na rin po dyan ng Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at BARMM. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Luzon, ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maaliwalas po ang ating panahon pero aktibo po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Dito nga sa Metro Manila, kagaya kaninang umaga, maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, tumataas po yung ating tsansa ng pagulan at nagiging maulap yung ating panahon. Kaya sa may mga lakad, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong o anumang palanggalang sa ulan. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! May plano na raw magpakasal sina Mommy Jonicia Pacquiao at ang longtime boyfriend niyang si Michael Yamson. Sa isang interview, sinabi ni Mommy D na may wedding ring na nga sila. Higit 2 dekada rin ang age gap ng dalawa at 12 years nang magkarelasyon sina Mommy D at Michael. Kaya si Michael, dinededma lang daw ang mga kritisismo na nagsasabing pera lang ang habol niya sa ina ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Kung kailan ang kasal, yan po ang ating aabangan. Ito pa nga, ready to drop na ang bagong album ni Taylor Swift. Entitled po yan na The Life of a Showgirl. Inanunsyo yan ni Taylor sa podcast ng New Heights, hosted by her boyfriend, Travis Kelce. Coming soon pa ang mga detalye sa release date at track list. Pero para sa Swifties, sinimulan na ni Taylor ang pre-order ng album sa kanyang website. Susunod, mga Becky sa Cebu na nag-showdown, nakasira ng mga gamit na aabot sa halos ₱250,000. At Christy Fermin bumalag sa mga punchline sa kanya ni Vice Ganda. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa
sa social media pages ng News 5. Bistado ang iligal na operasyon ng Pogo sa isang subdivision sa Davao City. 8 Chinese national ang inaresto. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Hindi na nakapalag ang 8 Chinese national nang salakayin ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa isang subdivision sa Davao City. Tumambad sa mga otoridad ang higit 10 computer sets na hinihinalang ginagamit sa Pogo operation. Online gambling umano ang ginagawa nila rito. We confiscate these computers and other paraphernalia necessary in their operation. Isa ito sa mga remnants ng mga Pogo in Manila. Nangungupahan lang daw ang mga Chinese at 4 na buwan nang nag-ooperate. Paggabi ay sabi ng mga residente, maingay dito sa subdivision. Pag nalalasin dito sa subdivision, maingay, sumisigaw, and minsan may mga nag-aaway. Pero ayon sa isa sa mga nahuli, hindi nila alam na iligal ang kanilang ginagawa. Yes. I just come here 1 week. Just study here. Sa kabila niyan, posible silang maharap sa reklamong online gambling in relation to cybercrime law at posible rin silang ma-deport. Dadalhin na sila sa kustudiya ng NBI. Patuloy ang investigasyon sa posibleng mga protektor daw ng mga nahuling Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mala sex bomb sa pagiging palaban sa showdown ng grupo ng mga Becky sa Talisay, Cebu. Pero ang kanilang kasiyahan nawi sa barangayan. Nasa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas. Kaya mo ba to? Eto, kaya mo ba to? Literal na level up ang exhibition na umabot sa bubong. Ang showdown na yan ng mga lasing na Becky nangyari sa isang plaza sa Talisay, Cebu. Wala namang masamang mag-alas 6 bomb. Pero ang problema, nadamay ang mga food stall. Umabot sa halos kalahating milyong piso ang mga nasirang yero, signage, mesa at upuan, pati ang mga kable ng kuryente naputol. Na walang nakuryentehan, walang namatay, walang natusok. At dahil nag-viral ang video, nakilala ang isa sa mga sangkot at ipinatawag sa barangay. Kwento ng hipag ng isa sa mga Becky. Nagsisisi talaga siya. Actually, natatakot siyang makulong. Sinabi ko sa kanya na ang ating pag-iinom dapat natin ilagay sa tamang lugar. Wala nang planong magdemanda ang may-ari ng plaza, pero ang nalagot ay ang security agency. Kaya nga may security guard tayo para secure eh. Ewan ko lang kung baka pinainom din nila yung security guard eh. Dapat kung mga lasing na, di pigilan mo. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, may maanghang na buwelta ang veteran host na si Christy Fermin sa mga komedyanteng sina MC, Lassie at unkabogable superstar Vice Ganda. Narito po ang report. Si Vice Ganda ang pinulutan sa programang Christy for Minute. Resback yan ni Nay Christy nang derechahan siyang pangalanan at maging tampulan ng katatawanan sa concert ng komedyante. Sabi ni Vice Ganda kina MC at Lassie, magagalit daw si Christy dahil magkakasama sila on stage, gayong ang naratibo raw ay magkakaaway sila. Buwelta ng veteran host. Kanino ba galing yung mga kwento? Mag-reality check ka, Vice, sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Ano, inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag-iimbento ng kwento. May binasa kami, alam mo yan, MC. Dagdag pa ni Nay Christy, wag daw silang gamitin. Sa kabila niyan, pinuri niya ang aktres na si Bea Alonzo na nasa concert ni Vice. Hindi raw sinakyan ni Bea ang patutsyadang joke ng komedyante. Ganun ang taong nag-iisip, di ba? Hindi nagpapagamit. Matatanda ang nagsampa ng kaso si Bea laban kay Nay Christy. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito pa rin sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.
Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.